Happy 10th anniversary, Adrian. Ito ang regalong matagal nating pangarap. Ngiting-ngiti ako habang kinakabahan ramdam ang mabilis na tibok ng puso ko. Hawak ko sa loob ng bulsa ng aking gown, ang maliit na sobreng naglalaman ng resulta ng aking ultrasound. Sa wakas, pagkatapos ng 10 taon ng paghihintay, panlalait at pagtitiis bilang baog na asawa sa paningin ng pamilya Valdez, magbubunga na ang lahat. Ngunit bago ko pa maiabot ang sobre sa aking asawa, isang tinig ng bata ang yumanig sa buong mansyon. Papa Adrian, bakit ngayon ka lang dumating? Tumigil ang musika. Huminto ang tawanan ng mga bisitang kabilang sa alta sosyedad ng Manila. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pinto ng Grand Ballroom. Doon isang magandang babae na nakasuot ng pulang damit ang nakatayo. Hawak ang kamay ng isang batang lalaki na siguro ay 6 na taong gulang na. Ang bata ay tumakbo palapit sa amin, hindi palapit kay Adrian. Naramdaman ko ang paglamig ng kamay ni Adrian na kanina lang ay mahigpit na nakahawak sa akin. Unti-unti niyang binitawan ang kamay ko. Para akong binagsakan ng langit nang makita kong hindi itinulak ni Adrian ang bata. Sa halip lumuhod siya at hinayaan ang bata na yakapin siya sa leeg. Adrian, sino sila? Tanong ko pilit na pinatitibay ang boses kahit nanginginig na ang buong katawan ko. Lumingon ako sa aking asawa, naghahanap ng pagkakaila. Naghahanap ng paliwanag na sasabihing isa lamang itong masamang biro. Ngunit umiwas siya ng tingin. Ang lalaking nangako sa akin ng katapatan sa harap ng dambana 10 taon, na ang nakalilipas ay hindi makatingin sa akin ng diretso. Isabel, hindi ito ang tamang oras, malamig na sabi ni Adrian. Hindi tamang oras, Adrian, anibersaryo natin. At tinatawag kanyang papa. Halos mapasigaw na ako, hindi na inintindi ang bulong-bulungan ng mga bisita. Ang hiya ay parang apoy na sumusunog sa aking balat, ngunit ang sakit sa dibdib ko ay mas matindi pa sa anumang kahihiyan. Doon ay lumapit ang aking biyenan si Doña Ceres. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng gulat kundi ng tagumpay. Huwag kang mag-eskandalo rito, Isabel. Nakakahiya sa mga bisita. At kung itatanong mo kung sino sila ang katotohanang matagal mo nang gustong takasan. Lumingon si Doña Ceres sa babaeng nasa pinto. Monica, pumasok ka. Halika rito, Nathan. Lumapit ang babaeng nagngangalang Monica. Tumingin siya sa akin nang may halo ng awa at pang-uyam. Pasensya ka na, Isabel. Pero hindi ko na kayang itago ang anak namin ni Adrian. 6 na taon na kaming naghihintay na bigyan niya kami ng pwesto sa buhay niya. At ngayon dahil wala ka namang naibigay na anak sa pamilyang ito, sa loob ng 1 dekada panahon, na para ibigay mo ang posisyon sa tunay na ina ng tagapagmana ng Valdez. Para akong sinampal ng paulit-ulit. Ang ultrasound result sa bulsa ko ay parang naging isang mabigat na bato. Gusto kong sumigaw na buntis ako. Gusto kong sabihing sa wakas ay may anak na rin kami. Pero paano kung ang asawa ko ay may 6 na taon ng anak sa ibang babae? Ibig sabihin, habang nagpapakasakit ako sa mga fertility treatments, habang umiiyak ako gabi-gabi dahil sa panlalait ng biyenan ko si Adrian ay may buong pamilya na pala sa labas. Lumingon ako kay Adrian, umaasang magsasabi siya ng kahit ano. Adrian, totoo ba? Totoo ba ang lahat ng ito? Nanatiling nakayuko si Adrian ang kanyang mga kamay ay nakahawak pa rin sa balikat ng batang si Nathan. Totoo ang DNA result, Isabel. Si Nathan ay anak ko. Ang 3 salitang iyon ay parang isang hatol ng kamatayan. Ang lahat ng sakripisyo ko bilang asawa, ang pag-iwan ko sa aking career, bilang guro sa probinsya, ang pagtitiis ko sa malamig na pakikitungo ng kanyang pamilya, ang pagiging sunod-sunuran ko sa lahat ng gusto niya, lahat iyon ay nawalan ng saysay. Kaya naman, Isabel, muling sumingit ang matalas na boses ni Doña Ceres. Kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang assistant na nasa likuran niya at inihagis ito sa ibabaw ng mesa sa harap ko. Pirmahan mo na ang annulment papers na yan. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa namin palabas. Tapos na ang papel mo sa pamilyang ito. Nakita mo naman may tagapagmana na ang Valdez lines. Hindi na namin kailangan ng isang baog na tulad mo.
Tumingin ako sa mga bisita. Ang ilan ay nakatingin, nang may awa ang iba naman ay natutuwa sa nakikitang drama. Ang dignidad ko ay winasak sa harap ng mga taong pinaglingkuran ko ng 10 taon. Adrian, palalayasin mo ba talaga ako? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na lang dahil sa luhang bumabara sa aking lalamunan. Tumingala si Adrian. Ang kanyang mga mata ay parang bato walang emosyon. Ibigay mo na lang ang hinihingi ni Mama Isabel. I'll make sure you're compensated. Pero kailangan mo nang umalis. Ngayon din. Hindi ko na hinintay na hawakan ako ng mga security guard. Sa gitna ng malakas na ulan, na tila nakikiramay sa aking pighati, lumabas ako ng Mansyong Valdez nang walang dalang anuman, kundi ang aking bag at ang ultrasound result na hindi ko na naipakita. Ang bawat hakbang ko palayo sa mansyon ay puno ng hapdi. Ang putik sa kalsada ay tumatalsik sa aking gown, ngunit wala akong pakialam. Habang naglalakad ako sa ilalim ng ulan, hinawakan ko ang aking tiyan. Isang matalim na desisyon ang nabuo sa aking isipan. Ang batang ito, ang anak ko, ay hindi makakaranas ng ganitong uri ng pagtataksil. Patawarin mo ako, anak. Bulong ko sa gitna ng kulog. Pero simula ngayong gabi wala ka ng tatay. At balang araw babalik tayo rito. Hindi bilang mga pulubi, kundi bilang mga taong kikitil sa lahat ng kinuha nila sa atin. Sumakay ako sa unang bus na dumaan, hindi alam kung saan pupunta. Ang tanging alam ko lang, ang Isabel na pumasok sa mansyong iyon kaninang gabi ay patay na. At ang babaeng isisilang sa gitna ng unos na ito ay hindi na muling magpapaapi kahit kanino. Ang lamig ng aircon sa loob ng bus ay tila humahagupit sa aking balat. Ngunit mas matindi ang ginaw na nararamdaman ko sa aking puso. Yakap-yakap ko ang aking sarili habang nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw ng Maynila na unti-unting naglalaho. Kasabay ng paglayo ng bus ay ang pagguho ng mundong binuo ko sa loob ng 10 taon. Sa loob ng aking bag, ramdam ko ang gasgas na papel ng ultrasound. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong ko habang hinahaplos ang aking tiyan na wala pa ring bakas ng umbok. Poprotektahan ka ni nanay. Hindi kita hahayaang itakwil nila gaya ng ginawa nila sa akin. Pagdating ng madaling araw, nakarating ako sa aming maliit na bayan sa probinsya. Akala ko sa pagbabalik ko sa bahay ng aking mga magulang ay makakahanap ako ng kanlungan. Ngunit pagbaba ko pa lang sa kanto, tila may masamang premonition na akong naramdaman. Pagdating ko sa tapat ng aming lumang bahay, tumigil ang mundo ko. Ang gate na dati ay laging bukas palad para sa akin, ay nakakadena na ngayon. May malaking karatula na nakapaskil sa pinto, "For closed." Hindi maaari. Nanlambot ang aking mga tuhod. Ito na lang ang tanging ari-arian na iniwan ng aking mga magulang. Paano ito nangyari? Maayos akong nagpapadala ng pera kay Adrian buwan-buwan para bayaran ang aming mga utang at buwis sa lupa. Isabel, ikaw ba yan? Isang tinig mula sa kapitbahay ang bumasag sa aking pagkatulala. Si Aling Marites iyon, ang matalik na kaibigan ng aking ina. Aling Marites, anong nangyari sa bahay namin? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa takot. Lumapit siya sa akin na may halong awa. Naku, Isabel, noong 1 linggo lang may mga lalaking dumating dito. Sabi nila ang asawa mo raw ang nagbenta ng karapatan sa lupang ito. Ipinasara nila ang bahay dahil kailangan daw ng pamilya Valdez ang pondo para sa isang bagong proyekto. Akala ko ay alam mo. Napahawak ako sa bakod para hindi matumba. Adrian, pati ba naman ang huling alaala ng mga magulang ko ay kinuha mo? Hindi lang niya ako itinapon. Binalatuhan pa niya ako ng ganitong uri ng kalupitan. Wala na akong matutuluyan. Wala na akong matatakbuhan. Naglakad ako palayo ng walang patutunguhan. Tirik ang araw at tuyot ang lalamunan ko. Ang init sa probinsya ay tila sumasakal sa akin. Nararamdaman ko ang matinding hapdi sa aking puson. Diyos ko, huwag po muna ngayon, dasal ko. Nagsimulang magdilema ang aking paningin. Ang mga puno sa paligid ay tila umiikot.
Sa huling sandali bago ako mawalan ng malay, may naramdaman akong mga bisig na sumalo sa akin. Isang matandang tinig ang narinig kong tumatawag ng saklolo. Nagising ako sa isang silid na amoy gamot at lumang kahoy. Hindi ito ospital kundi isang maliit na klinika sa baryo. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa tabi ng aking kama nagbabasa ng dyaryo. Nang makita niyang gising na ako ibinaba niya ito. Mabuti at gising ka na iha. Masyadong mababa ang asukal mo sa katawan. At sa kalagayan mo hindi mo dapat pinapabayaan ang sarili mo, sabi niya. Ang boses niya ay malalim at puno ng autoridad ngunit may kasamang malasakit. Sino po kayo? Mahina akong tanong. Ako si Lolo Santos. Nakita kitang natumba sa tapat ng kalsada ko. Sagot niya. Huwag kang mag-alala, ligtas ang baby mo, pero kailangan mong kumain. Ipinaghanda niya ako ng mainit na lugaw. Habang kumakain ako, hindi ko napigilang umiyak. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang pagtataksil ni Adrian, ang pagpapatapon sa akin ni Doña Ceres, at ang pagkawala ng bahay ko. Nakikinig lang siya, walang panghuhusga sa kanyang mga mata. Ang mga Valdez ay parang mga anay. Sabi ni Lolo Santos habang nakatingin sa malayo, sinisira nila ang lahat ng madikitan nila para lang mapatibay ang sarili nilang bahay. Pero tandaan mo, Isabel, ang anay ay natataboy ng apoy. At sa ngayon, kailangan mong maging apoy. Kinaumagahan habang nagpapahinga pa ako sa klinika, narinig ko ang ingay ng isang sasakyan na huminto sa labas. Mula sa siwang ng bintana, nakita ko ang isang itim na SUV. Dalawang lalaking nakabarong ang bumaba. Kilala ko sila, mga tauhan sila ni Doña Ceres sa Maynila. Mabilis akong nagtago sa likod ng kortina. Narinig ko ang usapan nila sa labas ng pintuan ng klinika, kinakausap ang nurse. Nabalitaan naming may buntis na babaeng dinala rito kahapon. Nasaan siya? Tintanong ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay seryoso at nananakot. Kailangan naming makuha ang pirma niya sa dokumentong ito. Utos ni Doña Ceres, hindi kami pwedeng bumalik sa Maynila hanggat hindi niya pinipirmahan ang pagtalikod sa anumang karapatan ng batang dinadala niya. Wala rito ang hinahanap niyo, madiing sagot ni Lolo Santos na biglang lumitaw sa pinto. At kung hindi kayo aalis sa lupa ko sa loob ng 3 minuto, tatawag ako ng barangay at isusumbong ko kayo ng harassment. Narinig ko ang pag-ungol ng mga lalaki bago sila bumalik sa sasakyan at humarurot palayo. Lumabas ako mula sa aking pagtatago, nanginginig ang buong katawan. Hindi nila ako titigilan. Kahit sa dulo ng mundo hahanapin nila ako para lang siguraduhin na walang mantsa ang pangalan ng mga Valdez. Humarap sa akin si Lolo Santos, ang kanyang mga mata ay naging matalas. Ngayon alam mo na, Isabel, hindi sapat ang magtago lang. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo ng may dignidad, kailangan mong maging mas malakas kaysa sa kanila. Gusto mo bang turuan kita kung paano sila pabagsakin gamit ang sarili nilang laro? Tumingin ako sa labas sa direksyon kung saan dumaan ng mga tauhan ng mga Valdez. Ang takot sa puso ko ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas matindi ang puot na may kasamang plano. Opo, Lolo Santos, madiin kong sagot. Turuan niyo po ako. Ang bawat patak ng pawis na namuo sa aking noo ay agad na tinatuyo ng mainit na hangin sa gitna ng bukid. Hindi ko na matandaan kung kailan huling naging malambot ang aking mga kamay. Ngayon, ang mga palad na dati ay humahawak lamang ng chalk at libro, bilang guro ay puno na ng kalyo mula sa pagbubungkal ng lupa at pagbubuhat ng mga balde ng tubig. 7 buwan na ang nakalipas simula ng kupkupin ako ni Lolo Santos sa kanyang maliit na sakahan sa isang liblib na baryo sa Aurora. Dito malayo sa ingay at gulo ng Maynila, sinimulan kong buuin ang bago kong pagkatao. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Ang bawat sentimong kinikita ko sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke ay tinitipid ko para sa aking pangangailangan. Dumating ang gabi na kinakatakutan ko at pinananabikan ng gabi ng aking pagsilang. Walang malaking ospital, walang aircon, at higit sa lahat walang asawang hahawak sa kamay ko habang iniire ko ang aming anak.
Tanging ang liwanag ng gasera at ang mahinahong tinig ni Lolo Santos ang kasama ko habang ang isang matandang hilot ay abala sa pagtulong sa akin. Huling ire na Isabel, lalabas na ang bata. Sigaw ng hilot. Sa gitna ng hapdi na tila binibiyak ang aking katawan, isang malakas na iyak ang umaling aungaw sa maliit na dampa. Nang ilapag ang sanggol sa aking dibdib, tumigil ang mundo ko. Isang batang lalaki, ang kanyang mga mata ang hugis ng kanyang ilong. Kahit anong pilit kong itatwa siya ay isang maliit na version ni Adrian. Gabriel, bulong ko habang humihikbi. Gabriel ang pangalan mo dahil ikaw ang aking tagapagbalita ng pag-asa. Lumipas ang mga taon na parang mabilis na agos ng ilog. Sa umaga ako ay isang simpleng ina na naglalabada at nagsasaka. Pero sa gabi kapag tulog na si Gabriel, ang dampa namin ay nagiging isang silid-aralan. Sa ilalim ng kakarampot na liwanag, inilalapag ni Lolo Santos sa harap ko ang mga lumang dyaryo, mga financial report, at mga libro tungkol sa stock market at pandaigdigang ekonomiya. Ang pera ay parang sundalo, Isabel. Madalas sabihin ni Lolo Santos habang tinuturuan akong mag-analisa ng mga graph. Kung hindi mo alam kung paano sila pakikilusin, matatalo ka sa gyera. Ang mga Valdez ay mayaman dahil sa kanilang pangalan, pero ikaw, magiging mayaman ka dahil sa iyong talino. Minsan nahuli ko si Lolo Santos na nakatingin sa isang lumang litrato. Isang lalaking mukhang makapangyarihan at isang babaeng may suot na mamahaling alahas. Doon ko napagtanto na hindi siya ordinaryong matanda. Ang kanyang mga payo tungkol sa negosyo ay hindi pang probinsya. Ang mga ito ay pang boardroom. Isang hapon habang naglalaro ang 5 taong gulang na si Gabriel sa bakuran, tinawag ako ni Lolo Santos sa loob. May iniabot siyang isang laptop na bago at isang makapal na folder. Isabel, 5 taon na kitang tinuturuan. Alam ko ang galing mo sa numero. Panahon na para gamitin mo ang mga itinago kong pondo sa labas ng bansa. Gusto kong ikaw ang magpatakbo ng mga investment ko sa ilalim ng pangalang Isabel de la Rosa. Wika niya ng may kaseryosohan. Bakit niyo po ginagawa ito, Lolo? Bakit ako? Tanong ko, hindi makapaniwala. Huminga siya ng malalim. Dahil ang pamilya Valdez, sila rin ang pumatay sa negosyo ko 30 taon na ang nakalipas. Ginamit nila ang kapangyarihan nila para nakawin ang lahat sa akin. Matanda na ako, Isabel. Wala na akong lakas para lumaban. Pero ikaw, mayroon kang dahilan. Mayroon kang anak na dapat protektahan. Kinuha ko ang folder. Sa loob nito ay ang mga dokumento ng isang offshore account na may halagang hindi ko man lang kayang bilangin sa aking isipan. Isabel de la Rosa. Ang pangalang ito ang magiging baluti ko. Handa na po ako, Lolo, sabi ko habang nakatingin kay Gabriel sa labas. Handa na akong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa amin. Ngunit habang naghahanda kami sa aming pagbabalik, isang balita sa radyo ang nagpatahimik sa amin. Ang Valdez Lines, ang kumpanyang pinagmamalaki ni Adrian at Doña Ceres, ay opisyal nang naghahanap ng bagong investor. Dahil sa malaking pagkalugi at utang, napangiti ako ng mapait. Ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para paglapatin ang aming mga landas. Gabriel, mag-impake ka na ng mga laruan mo. Sabi ko sa aking anak, pupunta na tayo sa Maynila, oras na para makilala nila kung sino ang totoong reyna na tinapon nila sa putikan. Habang paalis kami ng baryo, lumingon ako sa huling pagkakataon. Ang dampa ni Lolo Santos ay mananatiling saksi sa aking paghihirap, pero ang Maynila ang magiging saksi sa aking paghihiganti. 7 taon. Sabi nila sa loob ng 7 taon, ang bawat selula sa katawan ng tao ay napapalitan. Kung totoo man iyon, wala na marahil ni isang piraso ng dating Isabel ang natitira sa akin. Ang dating Isabel na laging nakayuko, ang gurong tinitiis ang bawat insulto ng biyanan para sa kapayapaan ng tahanan, ay matagal na nabaon sa putikan ng Aurora. Ngayon ang nakaharap sa salamin ay si Isabel de la Rosa. Inayos ko ang aking itim na blazer na gawa ng isang tanyag na designer.
Ang bawat tahi nito ay perpekto kasing talim ng aking mga mata. Maikli na ang aking buhok, isang chic at power cut na nagpapakita ng aking panga at ng determination sa aking mukha. Wala na ang bakas ng pagod sa bukid. Ang tanging bakas na natira ay ang dunong na nakuha ko mula sa mga gabi ng pag-aaral sa ilalim ng gasera. Mommy, are you ready? Lumingon ako at agad na lumambot ang aking expression. Nakatayo sa pinto si Gabriel, suot ang kanyang school uniform. 7 taong gulang na siya ngayon. Siya ay matangkad para sa kanyang edad, matalino. At higit sa lahat, bawat ngiti niya ay tila isang multo ni Adrian na nagpapaalala sa akin kung bakit ako narito. Ngunit hindi katulad ni Adrian, ang mga mata ni Gabriel ay puno ng katapangan. Yes, my love. Handa na si Mommy, sabi ko habang hinahalikan siya sa noo. Did you finish your breakfast? Opo. Lolo Santos said I should eat more so I can be a big boss like you. Sagot niya ng may kasamang tawa. Si Lolo Santos. Kahit na lumipat na kami sa isang marangyang penthouse sa Makati, hindi niya kami iniwan. Siya ang naging sandigan ko sa pagbuo ng Global Capital, ang investment firm na ngayon ay kinatatakutan sa stock market. Sa loob ng ilang taon, tahimik naming nilamon ang maliliit na kumpanya hanggang sa naging sapat na ang aming lakas para harapin ang pinakamalaking kalaban. Pagdating ko sa aking opisina sa ika-40 palapag ng isang skyscraper sa Ayala, tumayo ang aking secretary na si Sofia. Good morning, Miss Isabel. The board members are waiting for your final decision on the Project Phoenix. Ulat niya. Pumasok ako sa aking silid at lumapit sa malawak na bintanang salamin. Mula rito tanaw ko ang buong syudad. Ang Maynila na nagtapon sa akin ay nasa ilalim na ngayon ng aking mga paa. Naupo ako sa aking leather chair at binuksan ang pulang folder na nasa ibabaw ng aking mesa. Sa unang pahina, nakalagay ang pangalan ng kumpanyang target namin, Valdez Lines and Logistics. Binasa ko ang mga financial reports. Mukhang naging kampante si Doña Ceres at ang paborito niyang anak na si Marco dahil sa sunod-sunod na maling desisyon at marangyang pamumuhay, baon na sila sa utang. Ang kumpanyang itinayo ng tatay ni Adrian ay unti-unti nang kinakain ng sarili nitong mga anay. Sofia, tawagan mo ang bangko na may hawak ng kanilang mga utang. Utos ko sa intercom. Bilhin niyo ang lahat ng kanilang utang. Gusto ko sa oras na magising sila bukas ang Global Capital na ang may-ari ng kanilang mga leeg. Copy, Miss Isabel, at may isa pa pong tawag, ang Valdez Lines. Nagpapadala sila ng formal request para sa isang emergency meeting. Naghahanap sila ng bagong investor para hindi sila tuluyang masequester ng bangko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagpapaikot sa mundo. 7 taon nang nakalipas ako ang nakiusap. Nahuwag akong itapon sa kalsada. Ngayon sila ang lalapit sa akin para magmakaawa. Schedule the meeting for tomorrow morning. Sabi ko, pero huwag mong sasabihin ang pangalan ko. Gamitin mo lang ang pangalan ng kumpanya. Naintindihan ko po. Sino po ang haharap sa kanila? Hinawakan ko ang aking ballpen at mahigpit itong pinisel. Ako mismo ang haharap sa kanila. Nang makaalis si Sofia, muli kong tiningnan ang litrato ni Adrian sa isa sa mga business magazine na nakapatong sa mesa. Mukhang tumanda siya. Wala na ang ningning sa kanyang mga mata na minsan kong minahal. Ngunit wala na akong nararamdamang awa. Ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig ng bakal. Binuksan ko ang drawer ko at kinuha ang luma at kupas na ultrasound result. Ito ang nagpapaalala sa akin ng gabi ng unos ng ulan at ng sakit. Ito ang nagpapaalala sa akin na ang bawat tagumpay ko ay hindi lang para sa akin kundi para sa katarungan ng aking anak. Bukas sa boardroom na iyon, matatapos ang pagtatago ni Isabel de la Rosa at magsisimula ang bangungot ng mga Valdez. Adrian, Doña Ceres, malapit na tayong magkita.
Bulong ko sa hangin. Ang bawat yabag ng sapatos ko sa makintab na sahig ng hallway ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabi nilang sandali. Sa loob ng boardroom, alam kong naghihintay ang mga taong minsang naging Panginoon ng buhay ko. Huminto ako sa tapat ng pintuang gawa sa mabigat na nara. Huminga ako ng malalim, hinahaplos ang suot kong mamahaling relo. Hindi ito kaba. Ito ay ang adrenaline ng isang mangangaso na sa wakas ay nakaharap na ang kanyang biktima. Are they inside? Ang tanong ko kay Sofia. Yes, Miss Isabel. Doña Ceres, Mr. Adrian Valdez, and Mr. Marco Valdez are all present. Mukhang kanina pa sila hindi mapakali. Bulong ni Sofia. Binuksan ko ang pinto ng walang babala. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Ceres ay agad na sumalubong sa akin, isang amoy na dati ay nagpapatakbo sa akin sa takot, pero ngayon ay tila amoy na lang ng isang luma at kumukupas na nakaraan. Nakaupo sila sa mahabang mesa. Si Adrian ay nakatitig sa kanyang mga dokumento, mukhang pasa ng buong mundo. Si Marco naman ay abala sa kanyang cellphone, halatang walang pakialam sa seryosong sitwasyon ng kumpanya. At si Doña Ceres, nananatili siyang tuwid ang upo, suot ang kanyang mga perlas. Pilit na pinapanatili ang imahe ng isang makapangyarihang matriarka, kahit na ang kumpanya niya ay malapit na sa bangkarota. Good morning, malamig kong bati habang naglalakad patungo sa kabisera ng mesa. Hindi sila agad tumingala. Finally, yung reklamo ni Marco, we've been waiting for... Tumigil siya sa pagsasalita nang makita niya ako. Si Adrian ay dahan-dahang nag-angat ng tingin at ang kanyang ballpen ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay, tila nakakita ng isang multo. I am Isabel de la Rosa, the majority shareholder of Global Capital. Panimula ko habang dahan-dahang nauupo sa pinakasentro. I believe you are here to discuss the bailout of Valdez Lines. Isabel, nauutal na sambit ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at hindi makapaniwalang tono. Tumaas ang kilay ni Doña Ceres. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, pilit na kinikilala ang babaeng nasa harap niya. Ang suot kong designer suit, ang maikli at matapang kong buhok. At ang autoridad na bumabalot sa akin ay malayo sa baog at probinsyanang manugang na itinapon niya sa ulan 7 taon na ang nakalilipas. Isabel, ikaw ba talaga yan? Tanong ni Doña Ceres, ang kanyang boses ay may halo pa rin ng dating condescending tone pero may panginginig na ngayon. Anong klaseng pagpapanggap ito? At paano ka nagkaroon ng ganitong posisyon? Pagpapanggap? Natawa ako ng bahagya, isang tawang walang bahid ng saya. Doña Ceres, ang tanging pagpapanggap na nangyari dito ay ang 10 taon na paninilbihan ko sa inyo bilang isang tapat na asawa at manugang habang niloloko niyo lang pala ako. Tumayo si Adrian, akmang lalapit sa akin. Isabel, nasaan ka nung mga nakaraang taon? Hinanap kita. Hinanap. Pinutol ko siya sa pamamagitan ng isang matalim na tingin. Hinanap mo ako para ano, Adrian? Para siguraduhin nakapirma na ako sa annulment papers? O para masigurong hindi na ako makakabalik para mantsahan ng malinis ninyong pangalan? We are here for business, not for a drama session, singit ni Marco bagaman. Bakas ang kaba sa kanyang boses. Kung ikaw nga ang CEO ng Global Capital, let's talk about the investment. We need $50 million to cover the debt. And $50 million... Inulit ko ang halaga habang binubuksan ang folder sa harap ko. Ang Valdez Lines ay lubog na sa utang. Ang inyong mga barko ay luma na, ang inyong management ay bulok, at ang inyong reputation ay unti-unti nang nadudumihan dahil sa mga anomalya sa inyong mga port. Ibinato ko ang folder sa gitna ng mesa. Bakit ko ipupusta ang pera ng kumpanya ko sa isang lumulubog na barko? Dahil Valdez kami. Sigaw ni Doña Ceres, ang kanyang garalgal na boses ay nagpapakita ng kanyang desperasyon. Hindi mo ba alam ang pangalang Valdez sa bansang ito? Kapag bumagsak kami, maraming madadamay. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking salamin at tinitigan siya ng diretso sa mata.
Ang mga matang dati ay puno ng luha, ngayon ay puno na ng poot. Ang pangalang Valdez ay wala ng halaga sa akin, Doña Ceres. 7 taon na ang nakalipas, sinabi mo sa akin na wala akong puwang sa pamilya nyo. Ngayon ibabalik ko sa inyo ang mga salitang iyon. Tumayo ako at inayos ang aking suit. Wala na ring puwang ang pamilya nyo sa mundo ng negosyo. Unless gusto nyong lumuhod sa harap ko at magmakaawa para sa bawat sentimong kailangan nyo. Isabel, please, pag-usapan natin to ng maayos pagsusumamo ni Adrian. Humarap ako sa kanya, ang puso ko ay parang bato na hindi na tinatablan ng kanyang boses. I am no longer the Isabel you knew, Adrian. Ang Isabel na yon ay namatay na sa gabing pinalayas niyo siya sa ilalim ng ulan. Lumakad ako patungo sa pinto pero bago lumabas muli akong lumingon sa kanila na tila mga basang sisiw sa loob ng aking boardroom. Long time no see, Doña Ceres. Kumusta ang mansyon na ipinagtabuyan niyo ako? Siguraduhin niyo lang na hindi iyon ang susunod kong kukunin sa inyo. Hindi naging matamis ang tagumpay gaya ng inaasahan ko. Pagkatapos ng paghaharap sa boardroom, bumalik ako sa aking opisina at naupo sa dilim. Ang mukha ni Adrian ang gulat, ang sakit, at ang pangungulila sa kanyang mga mata ay tila nakaukit sa aking balat. Ngunit sa tuwing mararamdaman ko ang kaunting awa, naaalala ko ang lamig ng ulan 7 taon na ang nakalipas. Sofia, tawag ko sa intercom. Higpitan mo ang lahat ng credit lines ng Valdez Lines. Gusto ko, bawat sentimong lalabas sa kanila ay dadaan sa akin. At tawagan mo ang ating private investigator. Panahon na para hukayin ang mga kalansay sa loob ng mansyon nila. Kinabukasan hindi ako nagulat nang makitang naghihintay si Adrian sa parking lot ng aking building. Mukha siyang hindi natulog. Ang kanyang barong ay may gulo malayo sa dating ayos na asawa ng isang CEO. Isabel, kailangan nating mag-usap. Hindi bilang negosyante kundi bilang tayo. Pagsusumamo niya habang hinahawakan ng braso ko. Mabilis ko itong tinabig. Walang tayo, Adrian. Mayroon lang ikaw na nang iwan at ako na bumabangon. Kung gusto mong mag-usap, gawin natin sa opisina ko sa oras ng trabaho. Sa loob ng aking opisina, naupo si Adrian sa tapat ko. Hindi siya makatingin ng diretso. Bakit, Isabel? Bakit hindi ka nagparamdam? 7 taon akong naghahanap ng balita tungkol sa'yo. Pinuntahan ko ang probinsya niyo pero sabi ng mga tao roon, wala ka na raw. Hinanap mo ako. Natawa ako ng mapait. Hinanap mo ako habang nakatira ka sa mansyon kasama ang bago mong pamilya. Habang pinalalaki mo si Nathan, Adrian, huwag tayong maglokohan dito. Alam nating dalawa na pinili mong manahimik dahil iyon ang mas madali para sa'yo. Hindi mo naiintindihan, bulong niya. May mga bagay na hindi ko masabi nun. Wala na akong pakialam sa mga hindi mo nasabi. Sabi ko, habang binubuksan ang isang folder ng bank statements na nakuha ng aking team bilang bahagi ng due diligence sa kanilang kumpanya. Ang pakialam ko lang ay ang negosyo. Pero may nakita akong kakaiba rito, Adrian. Itinuro ko ang isang serye ng mga buwanang transfer sa isang nakaname na account sa loob ng 7 taon. Isang account na nakabase sa Aurora, ang probinsya kung saan ako nagtago. Para kanino ang perang ito? At bakit ito nagpapatuloy hanggang ngayon? Tanong ko. Natigilan si Adrian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Para sa'yo yan. Hindi ko alam kung nasaan ka. Pero binuwanan ko ang account na yan sa pag-asang balang araw ay gagamitin mo ang card na iniwan ko sa bag mo nung gabing umalis ka. Pero hinding-hindi iyon nabawasan. Isang mabilis na hapdi ang dumaan sa puso ko. Naalala ko ang lumang card sa ilalim ng aking bag na hinding-hindi ko ginamit dahil sa galit at pride. Ngunit agad ko itong iwinaksi. Ang pera ay hindi katumbas ng dignidad na kinuha nila. Huwag mong isiping mababawi ng pera ang lahat, sabi ko. Dahil habang nagpapadala ka ng barya, ang nanay mo ay abala sa paggawa ng paraan para tuluyan akong burahin sa mundo. Nang makaalis si Adrian, ipinagpatuloy ko ang aking investigasyon. May isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa aking alaala. Si Dr. Mendoza, ang pamilyang doktor ng mga Valdez na nag-diagnose niya sa amin noon.
Sabi niya si Adrian ay may temporary infertility dahil sa stress kaya imposible kaming magkaanak. Pero bakit si Monica ay nagkaroon ng anak sa kanya? Pinuntahan ko ang isang lumang retirement home sa labas ng Maynila. Doon ko natagpuan si Dr. Mendoza, matanda na at nakaupo sa wheelchair malayo na sa dating prestihiyosong doktor na kilala ko. Doktor, natatandaan niyo pa ba ako? Si Isabel Valdez ito. Sabi ko habang lumuluhod sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat bago ito napuno ng luha. Isabel, akala ko hindi ka na babalik. Bakit niyo sinabing baog si Adrian nun? Bakit niyo kami niloko? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng panginginig. Huminga ng malalim ang matanda, ang kanyang konsensya ay tila bumigay na sa bigat ng mga taon. Patawarin mo ako, iha. Wala akong magawa. Si Doña Ceres, binayaran niya ako para palitan ng mga resulta. Pinainom niya rin si Adrian ng mga gamot na magpapababa ng kanyang sperm count ng pansamantala para maniwala siya sa resulta ng test. Napatayo ako sa sobrang gulat. Ang buong katawan ko ay nanginig sa galit. Ibig sabihin, hindi baog si Adrian. Hindi Isabel. Si Adrian ay malusog. Pero gusto ni Doña Ceres na mawalan siya ng pag-asa sa iyo. Gusto niyang maniwala si Adrian na ikaw ang problema o na wala kayong kinabukasan. At nung lumitaw si Monica at ang bata, doon niya tuluyang ginamit ang pagkakataon. Ngunit may mas matinding revelasyon pang lumabas sa bibig ng doktor na nagpabagsak sa aking mundo. At ang tungkol sa DNA test ni Nathan. Isabel, huwag mong sasabihin sa kanila na nalaman mo ito sa akin. Pero ang resultang iyon, hindi kay Adrian ang bata, hindi kailanman naging anak ni Adrian si Nathan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko, kung hindi kay Adrian ang bata, kanino? At bakit handang gawin ni Doña Ceres ang lahat para palabasing apo niya ang anak ng ibang babae? Hinawakan ko ng mahigpit ang manibela habang binabagtas ang daan pabalik ng Makati. Ang mga salita ni Dr. Mendoza ay tila mga bubog na sumusugat sa aking isipan. Ang lahat ng hirap ko sa probinsya ang pangungulila ni Gabriel sa isang ama at ang 10 taon kong pagpapakababa, lahat iyon ay dahil sa isang malaking kasinungalingan na hinabi ng sarili kong biyenan. Pagdating ko sa penthouse, nakita ko si Gabriel na mahimbing na natutulog. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Ang batang ito ang buhay na katibayan ng pagmamahal namin ni Adrian, ngunit siya rin ang biktima ng kasamaan ng mga Valdez. Hindi ko hahayaang manatili ang kasinungalingang ito, anak na nabulong ko. Kinabukasan hindi na ako nakapaghintay. Pinatawag ko si Adrian sa isang pribadong restaurant malayo sa mga mata ng media at ng kanyang pamilya. Dumating siya ng mas maaga, mukhang balisa at desperado. Isabel, salamat at pumayag kang makipagkita. Bungad niya, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Ibinagsak ko sa mesa ang isang kopya ng lumang medical record na nakuha ko mula sa archives ng ospital bago ito naretoke ni Doña Ceres. Bakit, Adrian? Bakit mo hinayaang sirain ng nanay mo ang buhay nating dalawa? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng nagtitiping galit. Tiningnan ni Adrian ang dokumento at iunti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ito? Iyan ang katotohanan. Hindi ka baog, Adrian. Nilason ka ng sarili mong ina gamit ang mga gamot na nagpababa ng iyong fertility para lang maniwala ka sa kasinungalingan niya. Ginamit niya ang tiwala mo sa kanya para paghiwalayin tayo. Napahawak si Adrian sa kanyang ulo. Tila hindi kinakaya ang impormasyong naririnig. Hindi magagawa ni Mama yon. Sabi niya gusto niya lang protektahan ng kumpanya. Protektahan ng kumpanya sa pamamagitan ng pagpapaalis sa akin. Or protektahan ng kumpanya para kay Marco, mariin kong sabi. At ang batang si Nathan, Adrian, magising ka. Hindi mo anak si Nathan. Tumayo si Adrian, halos mabuwal ang kanyang upuan. Ano bang sinasabi mo? Isabel, may DNA test kaming hawak. Isang DNA test na gawa-gawa rin ng nanay mo. Isipin mo, Adrian, paano magkakaroon ng anak ang isang lalaking baog daw ayon sa doktor? Doon pa lang dapat nagduda ka na. Pero masyado kang nabulag ng utang na loob mo sa nanay mo.
Huminga ng malalim si Adrian, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Isabel, nung gabing pinalayas ka ni Mama, may dahilan kung bakit hindi ako nakalaban. Bago ang anibersaryo natin, ipinakita sa akin ni Mama ang mga dokumento tungkol kay Papa. Sabi niya si Papa raw ay may malaking kaso ng embezzlement nung nabubuhay pa siya. Kung hindi ako susunod sa gusto ni Mama, isusumbong niya si Papa sa otoridad at mabubura ang lahat ng legacy na iniwan niya. Pinili ko ang dangal ni Papa kaysa sa atin. Akala ko yun ang tama. Napatawa ako ng mapait. Dangal Adrian, pinili mo ang isang patay na legacy kaysa sa buhay nating mag-asawa. At dahil doon hindi mo nalaman na nung gabing iyon, buntis ako. Para itong isang malakas na kulog na tumama kay Adrian. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ano buntis ka? 7 taon na ang anak mo, Adrian. 7 taon siyang lumaki sa hirap habang ikaw ay nagpapakasasa sa kasinungalingan ng nanay mo. Bago pa makasagot si Adrian, isang pamilyar at mayabang na boses ang narinig namin mula sa likuran. Masyadong madrama ang pag-uusap niyo, hindi ba? Si Marco. Nakatayo siya malapit sa aming mesa, suot ang kanyang mapang-uyam ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa akin. Isabel de la Rosa or Isabel Valdez. Masyadong matalino ang pagtatago mo. Pero kung akala mo ay hahayaan naming sirain mo ang pamilya namin, gamit ang mga kwentong barbero mo, nagkakamali ka. Banta ni Marco habang lumalapit sa akin. Huwag kang masyadong mag-imbestiga, Isabel. Baka magulat ka kung anong mangyayari sa'yo or sa anak mo. Naramdaman ko ang lamig sa aking likuran. Alam na ni Marco ang tungkol kay Gabriel. Ang aking lihim ay hindi na lihim at ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pera at kumpanya, ito ay tungkol na sa kaligtasan ng aking anak. Subukan mo lang hawakan ang anak ko, Marco. Sabi ko sa isang boses na kasing talim ng labaha, at sisiguraduhin kong ang kulungan ang magiging huling hantungan mo. Ang hangin sa loob ng restaurant ay tila naging kasing lamig ng yelo. Hindi ko inalis ang aking tingin kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng kamandag, ang uri ng tingin na handang pumatay para lamang mapanatili ang kanyang marangyang buhay. Anong ginagawa mo rito, Marco? Bulyaw ni Adrian, pilit na tumatayo kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Umalis ka, usapan namin ito ni Isabel. Usapan? Natawa ng malakas si Marco, isang tawang nakakapanghilo. Brother, masyado kang naging malambot. Habang nakikipag-reunite ka sa ex-wife mo, hindi mo ba alam na unti-unti na niyang kinakatay ang kumpanya natin? At ngayon may kwento pa siyang dala tungkol sa isang bastardo. Huwag mong tatawaging ganyan ang anak ko. Sigaw ko kasabay ng malakas na paghampas ng aking palad sa mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Anak, ngumisi si Marco. Isabel, sa tingin mo ba ay maniniwala kami sa iyo 7 taon kang nawala tapos babalik ka na may dalang bata at sasabihing Valdez siya? Baka naman kung kaninong lalaki yan kinuha para lang magkaroon ka ng leverage sa Valdez lines. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dinampot ko ang baso ng tubig sa mesa at isinaboy ito ng diretso sa mukha ni Marco. Bastos. Bulyaw niya habang pinupunasan ang kanyang mukha. Iyan ang nararapat sa hiling taong ang dumi ng isip, malamig kong sabi. Adrian, kung gusto mong makita ang katotohanan, sumunod ka sa akin. At ikaw, Marco, maghanda ka na. Dahil ang batang kinakasangkapan niyo si Nathan ay malapit ko nang ilagay sa totoong pwesto niya. Mabilis akong lumabas ng restaurant. Ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Ang banta ni Marco kay Gabriel ay hindi biro. Agad kong tinawagan si Sofia. Sofia, ilabas mo si Gabriel sa penthouse ngayon din. Dalhin mo siya sa safe house sa Tagaytay. Huwag kayong hihinto kahit kanino naintindihan mo. Pagdating ko sa parking lot, hinabol ako ni Adrian. Isabel, sandali. Gusto kong makita ang anak ko. Gusto kong makita si Gabriel. Humarap ako sa kanya, ang mga mata ko ay puno ng luha ng galit. Ngayon, Adrian, ngayong alam mong Valdez siya.
Nung akala mo ay wala kang anak sa akin, hinayaan mo akong itapon ng nanay mo. Ang karapatan mo bilang ama ay nawala kasabay ng pagbitaw mo sa kamay ko 7 taon na ang nakalipas. Pinaandar ko ang sasakyan at mabilis na humarurot paalis iniwan si Adrian na nakatayo sa gitna ng parking lot mag-isa at wasak. Dumaan muna ako sa aking opisina. Naghihintay doon ang aking private investigator na si Rico. May iniabot siyang isang dilaw na sobre. Miss Isabel, nakuha ko na ang DNA results na hiningi niyong ulat ni Rico. Ginamit ko ang toothbrush ni Nathan na nakuha natin nung bumisita sila sa opisina at ang wine glass na ginamit ni Marco sa huling party ng Valdez Lines. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Ang aking hininga ay tila tumigil. 99% probability of paternity. Si Marco. Si Marco ang ama ni Nathan. Napaupo ako sa aking upuan. Ibig sabihin ang sariling kapatid ni Adrian ang nakabuntis kay Monica. At dahil alam ni Doña Ceres na baog si Marco, baka dahil ayaw niyang mantsahan ang reputasyon ng paborito niyang anak, ginamit nila ang bata para itali si Adrian sa isang kasinungalingan at paalisin ako. Kailangan nating mahanap si Monica. Utos ko kay Rico. Nasaan siya ngayon? Nasa isang maliit na apartment sa Binondo, Miss Isabel. Mukhang pinabayaan na siya ni Doña Ceres simula nung nakuha na nila ang bata. Nakatira siya sa hirap at nalulunod sa alak. Agad kaming nagtungo sa Binondo. Sa isang madilim at mabahong eskinita natagpuan namin ang apartment ni Monica. Pagpasok ko, sumalubong ang amoy ng sigarilyo at bulok na pagkain. Si Monica ang babaeng dati ay napakaganda at mapagmataas ay nakahandusay sa sofa walang malay dahil sa kalasingan. Binuhusan ko siya ng malamig na tubig para magising. Ano ba? Sino kayo? Sigaw niya habang pilit na idinidilat ang mga mata. Nang makilala niya ako, tila nakakita siya ng demonyo. Ay, Isabel. Monica, sabihin mo ang totoo, sabi ko habang ipinapakita ang DNA result. Si Marco ang ama ni Nathan, hindi ba? Nagsimulang umiyak si Monica. Patawarin mo ako, Isabel. Wala akong choice. Nagkautang si Marco sa mga sugal at si Doña Ceres ang nagbayad ng lahat. Ang kapalit. Kailangan kong umarte na si Adrian ang nakabuntis sa akin. Sabi ni Doña Ceres, iyon lang ang paraan para mapalayas ka dahil ayaw niya sa iyo para sa anak niya. At si Nathan ay bunga ng pagkakamali namin ni Marco, pero hindi siya kinilala ni Marco. Ginamit lang nila ang bata para sa kumpanya. Sasama ka sa akin, Monica. Sabi ko nang may pinalidad. Sasabihin mo ang lahat ng ito sa harap ni Adrian at sa harap ng buong board of directors. Ngunit bago kami makalabas ng apartment, tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Hello? Mommy, help me. Ang boses ni Gabriel. Ang puso ko ay tila sasabog sa takot. Gabriel, nasaan ka? Isang pamilyar na boses ang sumunod na nagsalita. Masyado kang mabilis kumilos, Isabel. Sabi ko sa iyo, huwag mong pakikialaman ang pamilya ko. Si Marco. Nasa akin ang anak mo. Kung gusto mo siyang makitang buhay, dalhin mo ang lahat ng dokumento ng Global Capital sa lumang bodega ng Valdez Lines sa Pier 4. Ngayon din. At huwag kang magkakamaling tumawag ng pulis kundi hindi mo na makikilala ang mukha ng Valdez na ito. Napabitaw ako sa cellphone. Ang mundo ko ay nagdilim. Ang biktima ng aking paghihiganti ay hindi na ang mga Valdez kundi ang sarili kong anak. Ang bawat hininga ko ay parang may kasamang bubog. Ang tinig ni Gabriel na humihingi ng saklolo ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking pandinig, tila isang sumpa na bumubutas sa aking puso. Napasandal ako sa maruming dingding ang apartment ni Monica, pilit na pinapakalma ang aking nanginginig na kalamnan. Isabel, anong nangyari? Tanong ni Monica, ang boses niya ay bakas ang takot habang nakatingin sa akin. Humarap ako sa kanya't ang aking mga mata ay wala ng bakas ng luha, tanging apoy na lang ng determinasyon ang natitira. Nasa kanya si Gabriel, kinuha ni Marco ang anak ko. Diyos ko, napahawak si Monica sa kanyang bibig.
Papatayin niya ang bata, Isabel. Kilala ko si Marco, wala siyang awa kapag nanganib ang luha at yaman niya. Hindi niya magagawa yon. Sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng semento. Dahil ibibigay ko sa kanya ang gusto niya, pero hindi siya mananalo. Agad kong tinawagan si Rico. Rico, ihanda mo ang lahat ng mga tauhan natin. Pero huwag kayong susugod nang wala akong hudyat. Gusto ko palibutan niyo ang Pier 4. I-set up mo ang live stream sa lahat ng social media accounts ng Global Capital at i-link mo sa main screen ng Valdez Lines Boardroom. Oras na pumasok ako, gusto ko ay buong mundo ang nakakakita sa gagawin ni Marco. Miss Isabel, delikado ito, babala ni Rico. Gawin mo ang sinasabi ko. Sigaw ko bago ko ibinaba ang phone. Pagkatapos ay tinawagan ko si Adrian. Kailangan niyang makita ang tunay na demonyong pinalaki nila sa loob ng kanilang mansyon. Isang oras ang lumipas. Ang gabi ay madilim. At ang amoy ng reset at maalat na tubig sa Pier 4 ay tila sumasakal sa akin. Ang bawat hakbang ko sa loob ng lumang bodega ng mga Valdez ay naglilikha ng tunog na nagpapabilis sa tibok ng puso ko. Sa gitna ng bodega sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya, nakita ko si Gabriel. Nakatali ang kanyang mga kamay sa isang upuan, may busal ang kanyang bibig. Gabriel! Akma akong tatakbo pero biglang lumabas si Marco mula sa dilim. May hawak na baril at nakatutok ito sa ulo ng anak ko. Hep, hep. Isang hakbang pa, Isabel, at hinding-hindi na magigising ang batang ito. Banta ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik halatang wala na sa tamang pag-iisip. Huminto ako. Itinaas ko ang dala kong itim na bag. Narito na ang mga dokumento, Marco. Ang pirma ko para sa paglilipat ng lahat ng assets ng Global Capital sa pangalan mo. Pakawalan mo lang ang anak ko. Ibibigay mo muna sa akin yan, sigaw niya. Dahan-dahan akong lumapit at ibinagsak ang bag sa paanan niya. Bakit mo ba ginagawa ito, Marco? Dahil ba sa pera o dahil natatakot ka na malaman ng lahat na si Nathan ay anak mo at hindi ka Adrian? Natigilan si Marco pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, isang tawang puno ng kabaliwan. Anak, wala akong anak. Si Nathan ay isang kasangkapan lang. Ginamit namin siya para makuha ang tiwala ni Adrian at mapalayas ka. At ngayong narito ka na, tatapusin ko na ang lahat ng problema ko. Marco, itigil mo yan. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pinto. Si Adrian. Hingal na hingal siya, ang kanyang mukha ay puno ng pait at galit habang nakatingin sa kanyang kapatid. Sa likod niya ay si Doña Ceres na tila nawala ng lahat ng lakas nang makita ang sitwasyon. Adrian, buti at dumating ka, sabi ni Marco. Tingnan mo, brother. Ang asawa mo handang ibigay ang buong Global Capital para lang sa batang ito. Kapag pinirmahan niya ito, tayo na ang hari ng buong industriya. Bitawan mo ang bata, Marco. Malamig na utos ni Adrian. Narinig ko ang lahat. Narinig ko ang pag-amin mo kay Monica kanina bago mo siya ipahuli sa mga tao mo. Alam ko na, Marco. Alam ko na niloko niyo ako ni Mama. Lumingon si Adrian kay Doña Ceres. Ito ba ang gusto niyo? Ito ba ang pamilyang sinasabi niyo? Isang kapatid na handang pumatay ng bata para sa pera. Isang ina na handang sirain ang buhay ng sariling anak para sa dangal. Adrian, anak, hindi ko ginusto ito. Gusto ko lang na ikaw ang mamuno. Pagdadahilan ni Doña Ceres ang kanyang mga perlas, ay tila sumasakal na sa kanyang leeg ngayon. Sinungaling, sigaw ko. Gusto niyo lang ng kapangyarihan. Pero tingnan niyo ang sarili niyo ngayon. Marco, tinitingnan ka na ng buong mundo. Itinuro ko ang maliit na red light sa isa sa mga poste ng bodega. Naka-livestream tayo, Marco. Ang bawat salita mo, ang bawat banta mo sa anak ko ay nakikita ng libu-libong tao ngayon. Pati ang board of directors ng Valdez Lines nanonood sa boardroom niyo. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Napatingin siya sa paligid, lalong naging desperado. Putris, niloloko mo ako. Dahil sa taranta lalong hinigpitan ni Marco ang hawak sa baril. Kung babagsak ako, isasama ko ang batang ito. Huwag, sigaw ni Adrian.
Tumakbo si Adrian patungo kay Marco para agawin ang baril. Nagkaroon ng matinding agawan. Nanigas ako sa takot habang nakatingin sa kanila. Bang isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Napapikit ako, ang buong mundo ko ay tila huminto. Gabriel, Adrian. Nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko si Adrian na nakahawak sa kanyang balikat duguan, ngunit buhay. Si Marco naman ay naitulak sa sahig at agad na pinalibutan ng mga tauhan ni Rico na biglang sumugod sa loob. Mabilis akong tumakbo kay Gabriel. Kinalas ko ang kanyang mga tali at niyakap siya ng napakahigpit. "Baby, okay ka lang? Nandito na si Mommy. Nandito na si Mommy." Humihikbi si Gabriel, nakabaon ng muka sa aking leeg. "Mommy, I was so scared." Tumingin ako kay Adrian. Nakaupo siya sa sahig, hawak ang sugat niya habang nakatingin sa amin ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi ng lungkot at ng isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita, ang tunay na pagkilala sa amin bilang kanyang pamilya. Si Doña Ceres naman ay napaluhod sa gilid, pinapanood na posasan si Marco. Ang hiya na pilit niyang tinatakasan sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng lumamon sa kanya sa harap ng buong mundo. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Habang nilalapitan kami ni Adrian, isang pulis ang lumapit sa akin. "Mrs. Isabel, may kailangan po kayong malaman tungkol sa aksidenteng naganap sa labas." Ang mga pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay tila mga aninong sumasayaw sa pader ng lumang bodega. Sa gitna ng kaguluhan, yakap ko pa rin si Gabriel. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang maliit na katawan, isang panginginig na alam kong mag-iiwan ng pilat sa kanyang murang isipan. Ngunit sa bawat haplos ko sa kanyang likod, ipinapangako ko sa aking sarili na ito na ang huling beses na may mananakit sa kanya. "Miss Isabel," muling tawag ng pulis na nagpabalik sa akin sa realidad. Ang babaeng nagngangalang Monica. Tinangka siyang harangin ng isang itim na sasakyan habang papunta rito. Nagkaroon ng habulan at sumalpok ang sasakyan niya sa isang poste. Sa kabutihang palad, buhay siya at may iniabot siyang bag sa amin bago siya isinakay sa ambulansya. Sabi niya ito raw ang huling barahan niyo laban sa mga Valdez. Kinuha ko ang bag. Sa loob nito ay may isang folder na balot sa plastic. Binuksan ko ito sa ilalim ng ilaw ng flashlight. Ang aking hininga ay tila tumigil. Hindi lang ito tungkol kay Nathan. Hindi lang ito tungkol sa akin. Those ang mga original na dokumento ng kumpanya mula 20 taon na ang nakalipas. And may mga ledger na nagpapatunay na ang embezzlement na ibinintang kay Don Roberto, ang ama ni Adrian, ay hindi kailanman naganap. Ang perang nawawala noon ay unti-unting inilipat sa isang secret offshore account na nakapangalan kay Doña Ceres at Marco. Napatingin ako kay Adrian na ginagamot na ni mga medic. Ang lalaking ito ay namuhay sa takot at utang na loob sa kanyang ina dahil sa isang kasinungalingang binuo ng mismong babaeng nagluwal sa kanya. "Adrian," tawag ko. Lumapit ako sa kanya, dala ang folder. "Tingnan mo ito." Habang binabasa ni Adrian ang mga dokumento, ang kanyang mga mata ay nanlaki at unti-unting napuno ng luhang hindi na niya napigilan. Ang bawat pahina ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Isang sampal na nagpagising sa kanya mula sa 7 taon, hindi sa buong buhay niyang pagkabulag. Lumingon si Adrian kay Doña Ceres na ngayon ay pinuposasan na ng mga pulis. Bakit niyo nagawang dumihihan ang pangalan ni Papa? Bakit niyo ako ginamit?" Si Doña Ceres sa kabila ng lahat ay pilit pa ring tumitingala. Ang kanyang mga perlas ay nagkalat na sa sahig, pero ang kanyang pride ay nananatiling nakatayo. "Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito, Adrian. Ang tatay mo, masyado siyang mahina. Kung hindi ko kinuha ang pera, wala tayong imperyo ngayon. Isang imperyong binuo sa kasinungalingan at dugo ng sarili mong manugang at apo." Sigaw ni Adrian. Tumayo siya kahit masakit ang kanyang balikat. "Hinding-hindi kita mapapatawad, Ma. Hinding-hindi. Dalahin na niyo sila," utos ng Chief of Police.
Habang kinalakaladkad si Marco na nagsisisigaw pa rin ng mga pagbabanta at si Doña Ceres na tahimik na ngayon, ngunit puno ng puot ang tingin sa akin. Naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan na 7 taon ko nang hinahanap. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang mundo ng negosyo ay malupit at ang Valdez lines ay kailangang malinis ng tuluyan. Kinabukasan ng balita tungkol sa pag-aresto sa mag-inang Valdez ay sumabog sa lahat ng pahayagan at news programs. Ang public hiya na pinakakinakatakutan ni Doña Ceres ay naging katotohanan. Ang bawat sulok ng Manila ay pinag-uusapan ng kanilang kasamaan. Nagkaroon ng Emergency General Assembly ang Valdez lines. Bilang majority shareholder ng Global Capital, pumasok ako sa boardroom na dati ay naging saksi sa aking kahihiyan. Ngayon suot ko ang isang puting suit, simbolo ng isang bagong simula. Ang lahat ng miyembro ng board ay nakatitig sa akin. Ang ilan sa kanila ay ang mga taong tumawa nung gabi ng anibersaryo. Ngayon, tikom ang kanilang mga bibig. The Valdez Lines and Logistics is officially under the management of Global Capital. Panimula ko ang boses ko ay buo at walang panginginig. From this day forward, there will be no more secrets. We will restructure. We will pay back every centavo that was stolen from the employees' pension and the company's funds. And what about Adrian Valdez? Tanong ng isang board member. Lumingon ako sa pinto. Pumasok si Adrian, suot ang kanyang braso sa isang sling. Ngunit sa pagkakataong ito, diretso na ang kanyang tingin. Wala na ang takot. Adrian Valdez will remain as a consultant, but he has waived all his voting rights. Paliwanag ko, he will work to restore the honor of his father, the real Don Roberto. Matapos ang pulong na iwan kaming dalawa ni Adrian sa boardroom. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na kasing bigat ng dati, pero mayroon pa ring pader na hindi basta-basta mabubuwag. Isabel, tawag niya. Salamat. Salamat sa pagpapakita sa akin ng katotohanan. Alam kong hindi sapat ang kahit anong salita para punan ng 7 taon na nawala. Hindi nga, Adrian, sagot ko habang inililigpit ang aking mga gamit. 7 taon kaming mag-isa ni Gabriel. 7 taon akong nagtrabaho hanggang sa dumugo ang mga kamay ko para lang mabigyan siya ng kinabukasan. Gusto kong bumawi pag susumamo niya. Hayaan mo akong maging ama kay Gabriel. Hindi bilang asawa mo kung hindi mo pa kaya, pero bilang tatay niya. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong malaman kung anong paborito niyang kulay, kung anong mga laro ang gusto niya. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan tanaw ang Manila Bay. Si Gabriel, matalino siya, Adrian, pero malalim din siyang masugatan. Kailangan mong paghirapan ang tiwala niya at ang sa akin. Baka abutin yon ng panghabang buhay. Handa akong maghintay, sabi ni Adrian ng may determinasyon, kahit gaano pa katagal. Habang lumalabas ako ng building, sinalubong ako ni Gabriel at ni Lolo Santos. Agad na tumakbo si Gabriel sa akin at niyakap ang binti ko. Mommy, are we going home now? Tanong niya. Yes, baby. We're going home. Sagot ko. Lumingon ako sa building ng Valdez Lines. Ang pangalan ay unti-unti nang binabaklas para palitan ng bago. Ang anay ay naalis na at ang bahay ay handa na para sa bagong pundasyon. Hindi naging madali ang pagbawi sa aking dignidad. Maraming luha ang pumatak, maraming gabi ang naging madilim. Pero sa huli napatunayan ko na ang isang babaeng itinapon sa ulan ay may kakayahang bumangon at magdala ng sarili niyang liwanag. Naramdaman ko ang paghawak ni Lolo Santos sa balikat ko. Tapos na ang giyera, Isabel. Panahon na para bumuo naman ng kapayapaan. Ngumiti ako. Isang tunay ng ngiti. Ang Isabel na baog, ang Isabel na talunan ay wala na. Ang natitira na lang ay si Isabel, isang ina, isang leader, at isang babaeng malaya. Isang taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming lumang bahay sa Aurora.
Ngunit hindi na ito ang bahay na may kadena sa gate at may karatulang foreclosed. Binili ko itong muli ipinaayos at ginawang isang rest house na puno ng mga halaman at liwanag. Ang bawat sulok ng lupang ito na dati ay kinuha ng kasakiman ay muli nang nagbubunga ng pag-asa. Mula rito, tanaw ko si Gabriel na masayang tumatakbo sa damuhan kasama si Lolo Santos. Ang tawa ng aking anak ay ang pinakamasarap na musikang naririnig ko, isang tunog na nagpapatunay na ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom. Bumukas ang pinto ng balkonahe at lumabas si Adrian dala ang 2 tasa ng kape. Isang taon na siyang matiagang pabalik-balik dito sa probinsya tuwing weekend. Hindi siya nagmamadali. Hindi niya ako pinupuwersa. Pinatunayan niya sa loob ng 12 buwan na ang kanyang prioridad ay ang makuha ang tiwala ni Gabriel. At dahan-dahan nagtatagumpay siya. Tulog na ang mga alaala ng gulo, Isabel. Mahinahong sabi ni Adrian habang inilalapag ang kape. Nitong nakaraang buwan, lumabas na ang pinal na desisyon ng korte. Si Marco ay nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa kidnapping at tangkang pagpatay. Si Doña Ceres naman dahil sa kanyang edad at kalusugan ay nasa ilalim ng hospital arrest, ngunit ang kanyang pangalan at dangal ay tuluyan ng nabura sa lipunan. Minsan ko siyang dinalaw hindi para manumbat, kundi para ipakita sa kanya na ang baog na babaeng tinapon niya ay ang siyang nagligtas sa natitirang piraso ng pamilya Valdez. Wala siyang sinabi, tanging mga luha lang ng pagsisisi ang dumaloy sa kanyang nangungulubot na mukha. Kailangan nating magpatuloy, Adrian. Sagot ko habang nakatingin sa malayo. Ang katarungan ay nakamit na natin pero ang kapayapaan ay araw-araw nating binubuo. Alam ko. At salamat dahil hinayaan mo akong maging bahagi ng prosesong iyon. Sabi niya, hinawakan niya ang kamay ko at sa pagkakataong ito, hindi ko na ito binawi. Hindi ko pa masasabing buo na muli ang aming relasyon bilang mag-asawa. Pero nagsisimula na kaming maging magkaibigan, isang pundasyong mas matatag kaysa sa dati naming pinagsamahan. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang huling report ng Valdez Rosa Global. Ang kumpanya ay hindi lang bumangon, ito ay naging simbolo na ngayon ng tapat na serbisyo. Si Monica ay isa na sa mga social workers na tinutulungan namin para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Pinili niyang magbago at ibinigay ko sa kanya ang pagkakataong iyon. Lumingon si Gabriel sa amin at kumuway ng may malawak na ngiti. Mommy, Papa, look at the kite. Nang makita ko silang dalawa, ang mag-ama, na dati ay pinaghiwalay ng kasinungalingan, naramdaman ko ang isang uri ng kaganapan sa aking puso. Ang aking hantrin ay nagsimula sa isang sampal ng katotohanan at isang gabing puno ng ulan. Akala ko noon ay katapusan na ng lahat, pero natutunan ko na ang bawat pagbagsak ay isa palang pagkakataon para muling itayo ang sarili ng mas matapang, mas matalino at mas malaya. Ang pangalang Valdez ay hindi na isang sumpa para sa akin. Ito ay isa na lamang bahagi ng aking kasaysayan. Dahil sa huli hindi ang pera, hindi ang posisyon, at hindi ang apelyido ang nagbibigay sa atin ng tunay na dignidad. Ang tunay na dignidad ay nagmumula sa lakas nating tumayo pagkatapos tayong itapon at sa kakayahan nating magmahal muli pagkatapos nating mawalan. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin ng Aurora. Ang bukas ay hindi na isang madilim na kalsada kundi isang malawak na dagat ng mga posibilidad. Ako si Isabel de la Rosa, isang ina, isang leader, at higit sa lahat isang babaeng nahanap ang kanyang sariling liwanag sa gitna ng pinakamadilim na unos. Dito nagtatapos ang kwento ng aking pagbawi, at dito nagsisimula ang kwento ng aming panibagong buhay.